Yun guys, ito yung boss relay natin. Yan, yung tinatawag nilang power relay. Yan, may mga terminals yan. Yan, itong terminal na to, ito yung 30. Ito yung galing sa battery. Ito, 85. Ito, 86. Tapos ito yung dalawang 87. So ngayon, para natin malalaman, tama ba yung connection niya, tsaka yung trigger niya. Yan ngayon, titester muna natin siya ngayon ng walang trigger. As in, wala pa nakakabit dito sa coil. Yan, kung ang 80 ba, ang 30 ba ay shorted dito sa dalawa. Yan. Siyempre, gagamitan natin siya ng tester. Yan. At yung tester, isiset natin siya dito sa may resistance. Yan. Sa mababa lang para palo agad siya or may reading agad siya. Yan. Yan. Gagawin natin, yan. Ito yung tester. Check na natin yung connection ng 30 at nung 87. Yan. Yung relay na to, ito yung sinasabi ko na yung output niya na dalawa ay pares normally open. So ngayon, pag wala pa siyang, hindi pa na-energize yung kadalawang coil, itong dalawang coil, hindi pa siya connected sa 30. Ngayon, papatunayan natin na hindi pa siya connected sa 30. Ito. Lalagyan natin ngayon ng isang linya yung yan, yung 30. Tapos yung isa ditong line, lalagyan din natin. Dapat walang ma-reading doon sa dito sa tester, walang lalabas. Yan para stable, steady pa rin siya na 1. Yan. Yan, di ba? Wala siya kasi hindi pa na-energize yung relay. Yan, subukan naman natin sa isa. Yan. Wala din. Ito siya, oh. Yan, wala pa rin. Yan. Tapos, test naman natin sa buzzer. Ito sa 30. Itong buzzer na to, once na shorted to, yan. Once na shorted to, tutunog to. Ano sample pagdikit natin. Yan. Ngayon, ito, lalagyan natin sa 30. Yan. Tapos, itong isa, yan, nilalagay natin sa isang 87. Ayan, open siya, di ba? Kasi wala pang trigger yung coil. Yan, sa kabila naman, yan, open siya, di ba? Yan ngayon, testing naman natin siya ng may trigger na siya. Kumbaga, meron na siyang naka-energize yung relay. Yan. Yan ngayon, titesterin na natin siya. Ayan, nakakabit yung sa 30, tsaka nakakabit dun sa isang 87. Dapat magkaroon ng reading yan or pumalo malaki ng numero yan. Ayan, di ba? Kaya nagsisiro kasi walang resistance talaga pero nagko-contact siya. Yan. Lipat naman natin sa kabila. Yung sa isang 87. Yan. Dapat ganun pa rin, gumalaw yung tester, pumalo siya dahil papalo. Ayan. Yan, di ba? Meron siya, ayan o. Yan. Yan guys, ngayon, i-testing naman natin sa buzzer na dapat pag nag-energize siya or nagkaroon ng trigger, tutunog yung buzzer. So ngayon, kinapit na natin yung isang line, kapit na natin sa 30 ng relay at yung isa dito sa isang 87. Ito. Itong dalawa na to kasi 87 to. Yan, gamitin din sa isa. Dapat, pag nag-energize ako, yan. Dapat, pag nag-energize ako ng relay, naglagay ako ng trigger, dapat, tumunog yung buzzer. Yan. Simulan natin, ha. O, diba? Naglagay ako ng trigger, nag-short yung 30 tsaka 87. Kaya, tumunog yung buzzer. Yan. Lipat naman natin sa kabila. Yung isang 87, lipat natin dito sa isang 87. Yan, tapos energize ulit. Trigger ulit. Yan, dapat tumunog pa rin siya. Ayan, di ba? Narinig nyo? Nagkakaroon siya ng contact. Yan. Yan ang purpose ng boss relay. Yan yung pinaka-contact niya. Ito yung sa battery. Ito yung dalawang trigger, 85, 86, saka yung output niyan, dalawang 87 na normally open. Na kapag hindi siya na-energize, wala siyang contact sa 30. Pero pag nagkaroon siya na-energize, magkakaroon siya ng contact sa dalawang 87. Yan. So ngayon, naintindihan nyo na.
Yan, okay. Thank you.